And I fell at his feet kasi ito yung anghel, na nakapag-usap kay John the Beloved. At dahil sa pagkamangha, dahil sa mga katotohanang iniribila kay John the Beloved, halos sambahin niya ang anghel. Pero sabi ng anghel, see, thou do it not. Huwag mo akong sasambahin. I am thy fellow servant. Kaya mga batid, ang pagsambay sa Diyos lang. Ay yung iba ay gusto sila isambahin, pati rebulto ay pinasasamba. Kaya sabi ng Bible, wala kang sasambahin kundi Diyos lang. And sabi, I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Ako ay kapwa alipin mo lang at ng mga kapatiran na mayroong patutuo ng Panginoong Jesus. Okay. Worship God. Worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Huwag mo akong sambahin, John the Beloved. Ako'y kapwa alipin mo lamang na may patutuo ni Jesus. Katulad ng mga kapatiran. Sambahin ng Diyos sapagkat ang patutuo ni Jesus ay ang espiritu ng propesya. Hula. So ating pag-uusapan tungkol sa banal na espiritu ay spirit of prophecy. Spirit of prophecy. Espiritu ng hula. Sabi po diyan, for the testimony of Jesus, yung patutuo ni Kristo, nataglay ng anghel, nataglay ng lahat ng mga alipin ni Kristo, ito yung espiritu ng hula. Ang ibig sabihin po ng hula, mga kapatid, sound. Ito po yung kapahayagan ng karunungan ng Diyos na ipinapakilala ang layunin ng Diyos. Ito man ay sa kaparaan ng pagsaway o paikiusap sa masama o kay pag-aliw sa mga nahihirapan o pagpapahayag ng mga bagay na hindi kita o hayag. Lalo't higit sa lahat ay yung hinaharap na mga mangyayari. So pag sinabing hula, ito'y karunungan, mga bagay ng Diyos na pinakita sa magitan ng pagkasa ng kanyang salita na nanggagaling sa kanya mismo na ang layunin ay upang ipaalalahanan o sawayin ang masama o kaya naman ay aliwin. Kaya sabi ng kanta, ano yun? Magpakalakas ka lamang. Alam mo, salita ng Diyos ay pwedeng aliw, pero pwede naman dagok. Dalawa din ang resulta ng salita ng Diyos, magtayo at maggiba. Natatandaan niyo ba yan? May dalawang resulta lamang po salita ng Diyos, magtayo o maggiba. Sino ang ginigiba? Yung matigas. Sino ang tinatayo? Yung basag. Amen? So, ang Bible ay pwedeng comfort at the same time ay rebuke. Tama? Ngayon, ang isa pang nila, ang ibig sabihin ng propesya ay ipahayag yung mga bagay na hindi pa nakikita para ipangaral yung mga darating na mangyayari sa inaharap. Yan po yung propesya. Maliwanag po ba yun? Yan ang spirit of prophecy. Pero, ulitin ko, babasahin ko, worship God for the testimony of Jesus. Balik tayo yung testimony of Jesus. Yung palang spirit of prophecy ay yung testimony of Jesus. Yung mga patutuo ni Jesus. Mind you, brethren, from Genesis to Revelation, ang sentro po ng banal na kasulatan ay si Jesus. And mind you, brethren, for us to know the past, the present, and the future about Christ is by the spirit of prophecy. Wala tayong malalamang anuman kay Kristo without the Holy Spirit. Kaya ang sino mang walang Holy Spirit, surface lang ang alam kay Kristo. Are you with me? Bakit? Hindi niyo ba sabi? For the testimony of Jesus, the testimony, yung mga patutuo ni Kristo, is the spirit of prophecy. Ayan. Ating pong pagtibayin sa verse 10, chapter 1, verse 10.
Magtsatsaga po tayong basa ng Bible, pero aawatin ko naman pag ako'y sobra na. 1 verse 10, sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon. Hindi, 1 verse 10 utay, 1 verse 10. Mamaya ko babasahin yan. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Lord's Day is different from the day of the Lord. Iba yung Lord's Day and day of the Lord. Dapat naiintindihan niyo po yun. Ang Lord's Day is Sunday. The day of the Lord is tribulation period. Magkaiba yun. Lord's Day and the day of the Lord. Ngayon ay Lord's Day. Ngayon ay Lord's Day. Amen. Bakit? Ditong araw na ito, nagbangong mag-uli ang Panginoon. Hindi ng Sabado. Si Kristo ng Sabado ay patay pa. Pero ng linggo pagkabuhay, kaya nga linggo ng pagkabuhay, ay dito nagbangon ng Panginoon. Ang ating sinasambay, Kristong buhay. The living Savior. Amen? Ngayon, Lord's Day, pero maganda kay John D. Bilab, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Ay, ang tanong ko kayo sa atin, tayo ba'y nasa espiritu ngayong araw ng Panginoon? Kapag ikaw ay nasa laman pag-araw ng Panginoon, you will never experience Christ. Development. Why? Lahat ng nakita niya, Chapter 1 ay pinakita ng Panginoong Jesus hanggang Revelation chapter 22 ay dahil siya nasa Espiritu. Ibig sabihin talaga ang agent ng Revelation ng pagpapaunawa ng Panginoong Jesus sa kanyang sarili ay nakadepende sa Holy Spirit. Ngayon, ang mahirap kapag tayo ay wala sa Holy Spirit. Lalong mahirap kung tayo ay walang Holy Spirit. Paano natin makikilala si Jesus na ang agent ng kanyang pagpapakilala ay ang Holy Spirit? Okay. Ako'y nasa Espiritu. Kayo kayang nakaupo dyan, nasaan kayo? Nasa Espiritu ng antok? Nasa Espiritu ng pagod? Nasa Espiritu ng laman? Wala kayong maiintindihan pagka tayo wala sa Espiritu. Bakit? Ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko. Alam mo, batid, pwedeng nakikinig mo itong aking boses. Pero mas magandang makapakinig dahil nasa Espiritu. Iba yung napapakinggan lang ng physical. Kasi yung napapakinggan ng physical mo, nakakaabot sa iyong Espiritu. Hindi kasi lahat ng nakaupo nasa Espiritu. Bakit? Ay Sabado ng gabi puyat. Kako-computer. Kachichismis. So nakaupo ka dyan, wala sa Espiritu. Bakit? Ang iyong utak ay ang daming laman. Wala ka sa Espiritu. In fact, mga kapatid, we worship God in Spirit and of truth. Ibig sabihin, hindi talaga tayo nakakasamba if we are not spiritually conscious. Are you with me? Ang kapahayagan ng Diyos, lahat ng ipinahayag ng Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa darating, ay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya naman nakapagsulat si John D. Bilab ng mga maraming revelation sequences ng mga darating sa inaharap because he was in the Spirit. Ibig sabihin, ipinapakita yung lahat ng patutuo ni Kristo, the Spirit of prophecy, is through the Holy Spirit. So, paano mo makikilala ang Panginoong Jesus kung walang Holy Spirit? At kung ikaw may Espiritu pero nabubuhay tayo sa laman, paano? Are you with me? Sa totoo na po, boring ang spiritual na bagay sa laman. Kontra ang laman sa lahat ng bagay ng Espiritu. Yan ay naglalaban. Are you with me? Tingnan po natin ang verse 10, 4 verse 2. 4 verse 2. Pagdakay napa sa Espiritu ako. At narito, may isang luklukang nalagay sa langit. Mga kapatid, kung laman lang siya, hindi niya makikita yung luklukan sa langit. Ay mga kapatid, wala tayong maintindihang malalim sa bagay ng Diyos. Wala tayo sa Espiritu.
Are you with me? Amen? Kapag tayo'y nabubuhay sa pangmundong bagay, nakakalungkot. Sisigaw lang ako dito, pero wala talagang susuot sa atin. Yan ang totoo. Amen? Nakakita ho ba kayo ng telang basang-basa at ng telang tuyong-tuyo? Ilagay mo sa tubig ang telang basang-basa at yung telang tuyong-tuyo, alin ang maraming ma-absorb? Yung tuyo. Ang problema sa atin, basang-basa tayo ng mundo. Ang ating tukmo ng utak ay mundo lang. Kaya inip-inip na tayo pag ang pag-uusapan ay spiritual na bagay. Are you with me? Hindi tayo mag-benefit sa bagay na spiritual. Bakit? Puno na tayo. Mahirap nang alukin ng pagkain yung busog na. Amen! Mahirap nang kumain sa spiritual na bagay yung binusog na ng dyablo ang buhay sa mundong bagay. But mind you, brethren, 4 verse 2, I was in the Spirit. Nakita ko ang Panginoon. Nakita ko ang Panginoon. Hindi mata yan. By Spirit. John 15 verse 26. John 15 verse 26. Ano sabi ng Bible? Pagdakay napasais. Okay. Tama pala yan. Datapwat pagparito ng mga aliw. Sino mga aliw? Parakletos, advocate, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Kaya imposibleng makilala mo si Jesus na wala kang Holy Spirit. Amen? Balikan ko ang verse 10. Dito tayo kukuha eh. Introduction lang yan. And I fell at His feet to worship Him. Alam mo, ang daling sumamba sa Diyos kapag nasa Espiritu. Madaling luhuran ang kita mong kaluhod-luhod. Madaling mahalin ang kita mong kamahal-mahal. Madaling igalang ang kita mong kagalang-galang. Pero bakit nakita na yun? I was in the Spirit on the Lord's day. And my dear brethren, kayong nakaupo dyan, kung backslider ka ng 10 taon, bigla kang uupo dyan na walang pagsisisi, hindi ka mag-i-enjoy sa mensahe. I was in the Spirit on the Lord's day. For us to really appreciate the God whom we worship, we must be in the Spirit. And in fact, mga kapatid, dapat hindi lang linggo tayo nagsisikap na nasa Espiritu. Sa totoo na, ang diwa ng pagsamba ay hindi paglinggo lang. Dahil ang Diyos ay hindi lang Diyos ng linggo. Siya ay Lunes din, Lunes hanggang linggo. Kaya mga kapatid, dapat ang ating puso ay nakakaapuhap, nakakabanaag, nakakakakita sa ating Diyos na sinasamba. Kaya ang halaga na tayo nagbabasa lagi ng Bible. Amen? At nag-aaral ng Bible. At nagtatanggol ng Bible. At sumusunod sa Bible. We cannot separate the Holy Spirit and the Scriptures. Why? The very author of the Scriptures is the Holy Spirit. We cannot grow and we cannot be in the Spirit apart from the inspired Word of God. Ang tanong, nagbabasa ba kayo ng Bible? How meaningful your Bible reading every day? Sabi nga sa inyo, minsan, tama naman tayo maraming gawain. Pero given na sana, nakasagap ka muna ng lakas sa Diyos bago ka gumawa. Sabi ni Martin Luther, ang dami kong gagawin maghapon. Kaya dapat makadami din ako ng babasahin sa umaga pa lang. Marami akong gagawin maghapon, kailangan ko ng lakas ng Panginoon. Kaya dapat ako'y manalangin din na medyo mahaba-haba din.
Pagdating sa bagay ng lupa, tayo gahol na gahol. Pero no enough time and meaningful time when it comes to God. Are you with me? Ang madaling maturuan ng linggo, natututo na personally, Lunes hanggang Sabado. Ang meaningful sumamba ng linggo, Lunes hanggang Sabado, ay nakaka-experience ng presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nakakalungkot, estranghero ang Diyos sa atin sa linggo. Bakit? Lunes hanggang Sabado, estranghero siya sa atin. How can we be in the Spirit in the Lord's Day if Monday to Saturday, we are away from Him? Do you read your Bible? Do you meditate the Bible? Mahirap magpalago kapag aasa ka lang sa amin. Dahil ang bibig ko, hindi mo bibig. You have your own mouth. My heart is not yours. You have your own heart. Amen? Kami pantulong lang, pero magkusa ka ng iyo. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Ngayon, sabi ng Bible, and I fell at His feet to worship Him. Madaling sumamba. Si John de Bilab, hindi panghilay-panghigit si John de Bilab. Babad siya sa presensya ng Diyos. In fact, siya yung pinakamalapit na apostoles ng Panginoon. Siya laging nakahilig kay Kristo. Madaling usapin, kaya nga kahit anghel, sasambahin niya. Pero sinaway siya ng anghel, and he said unto me, see thou do it not. I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God. Do you worship God? Alam niyo po ang ibig sabihin ng pagsamba? Alam mo ang pahiliwanag niyan? Parang aso na humihimod ng kanyang dila sa kamay ng kanyang amo, na ang kanyang buntot ay papagi-pagipoy. Ano ibig sabihin? Masaya siya sa Diyos. Ang ibig sabihin, mananamba ng Diyos, masaya sa Diyos. Hindi tutol sa Diyos. Hindi masama ang loob sa Diyos. Nakakita ba kayo ng asong payay-pay ang buntot habang dinidilaan ka? Yan ang worship. Masaya siya sa kanyang amo. Masaya ba kayo sa Diyos? Alam mo, kapag ikimasaya sa Diyos, hindi mahirap sumamba. Ang hindi nahihirapang sumamba, hindi rin mahihirapang sumimba. Amen? What we are going to emphasize, the spirit of worship, sabi, worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ibig sabihin, yung patotoo ni Kristo, yan pala ang diwa ng hula ng Espiritu. Kaya, tiyagaan niyo ako. Alayin niyo, dahil sa napakahirap ng assignment natin ngayon lagi, obligado akong basahin ang aklat ng Apokalipsis. Amen? Tapos tutulugan mo lang. Tama ba? Amen? Kung ang Holy Spirit, Spirit of prophecy, and the testimony of Jesus is the Spirit of prophecy, ibig sabihin, dapat matuntun natin yung mga patotoo ni Kristo na siyang Espiritu ng hula sa aklat ng Apokalipsis. Maliwanag ko ba ating pinabagtas? Sabi for the testimony of Jesus, yung patotoo ni Kristo, mga patotoo ni Kristo, yan ang espiritu ng hula. Lahat ng pagtitibay, pagpapatunay, pagpapakilala kay Jesus, yan ang hula ng banal na espiritu. Bakit? Ang makakapagpatibay lang ng patotoo ni Kristo, mapapagpakilala lamang ng patotoo ni Kristo, ay talagang spirit of prophecy. No one can perfectly introduce Jesus except the person na talagang nakakakilala sa Kanya na perfect. And that's the Holy Spirit. So una, the Holy Spirit
as the spirit of prophecy concerning the testimony of Jesus testifies sino? Kay Kristo mismo. His supremacy. Amen. Grabe yung mga talatang yan. The Holy Spirit testifies Christ's supremacy. Nagsimula yan sa 1 verse 8. Ang sabi, I was in the Spirit on the Lord's day. Ibig sabihin, lahat ng kanyang sasabihin ay kung ano yung ipinakita sa kanya ng banal na Espiritu. At lahat naman ng ipinakita ng banal na Espiritu ay puro pagpapakilala kung sino ang Panginoon at sa ibang mga bagay. Are you with me? Ano sabi ng Holy Spirit tungkol kay Jesus? Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya huwag kayong magtaka sa iglesia ni Kristo na si Kristo ay tao lang, wala ngang Holy Spirit. Amen? Si Kristo ay hindi normal o natural na understanding yan. Yan ay spiritual. Yan ay supernatural understanding. Having no Holy Spirit, we cannot comprehend Christ the way He is. Kung sino siya. Ang Holy Spirit lang ang nagpapakilala, ipinatitingkad, yung Spirit of prophecy, ang sabi po diyan, the testimony is Jesus is the testimony of the prophecy, of the Spirit of prophecy. Ngayon, ano ang pinagtitibay ng Holy Spirit kay Jesus Christ? Siya po yung Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoon Diyos ngayon at ng nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Amen? May tataas pa ba sa makapangyarihan sa lahat? Kilala niyo ba si Jesus na makapangyarihan sa lahat? Talaga? May kabiguan ba kay Jesus? May kabiguan ho ba kay Jesus? Yung salita makapangyarihan sa lahat, makapangyayari siya sa lahat ng kanyang gustuhin. Tama. Nasabi niya magkaroon ng daigdig, lupa, dahil makapangyarihan siya, nangyari. Kaya mga kapatid, huwag sana mabiguan Diyos sa gusto niya sa iyong buhay. Tingnan pa natin, verse 11 and 18. Dami tayo mabasahin ito. Ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. Ano pa sabi doon? Verse 18 o 11? 11 na sabi ko 11 muna. Na nagsasabi ang iyong nakikita, isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, at Smyrna, at Pergamo, at sa Thyatira. Ano bang verse yan? 11? O 18. At ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay at magpakailaman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. So, pinapakilala ni John de Bilab kung sino ang Panginoong Hesus. Siya ay hindi karaniwang persona. Siyang Alpha at Omega. Siyang makapangyarihan sa lahat. At ang nabubuhay. At ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailaman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan. Mga kapatid, wala sa motor ang susi ng kamatayan. Pwedeng namatay ka sa motor, pero ang susi talaga ng kamatayan na kay Kristo. Kaya tayo matakot kay Jesus. Pwede niyang gamitin kailanman, anytime ang susi, para tayo matigok. Amen? At nasa kanya din ang susi kung bakit tayo nabubuhay pa. Hindi dahil ng dami ng pera mo, kaya buhay ka. Amen? Hindi dahil taas ng pinag-aralan mo. Hindi dahil ganda ng suot mo. No, mga kapatid, buhay ka. Whether you feel it or not, believe it or not, accept it or not, buhay ka. Hindi mo lang ramdam. Bakit? Nabubuhay ka lang pang mundo. Kayo ba'y natutuwa sa Diyos at tuwa sa Kanya na ikay buhay pa?
Maraming tao para may utang na looban Diyos sa kanya. Hey, brethren, biyayang buhay ka pa, pero hindi mo dama. Bakit? Iba ang nararamdaman mo. Nakakalungkot. Buhay ka na, hindi ka pa nagpapasalamat. Buhay ka pa, hindi ka pa naglilingkod. Bakit? May katungkulan ba ang Diyos na buhayin ka? Salamat. Binubuhay pa niya tayo. Chapter 4, 8 hanggang 11. Ito niyo po ang pagpapakilala ng Holy Spirit. Bilang, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So lahat ng patotoo kay Kristo, mismo ng kanyang pagpapatotoo, lahat ng kanyang sinabi, tungkol sa lahat ng bagay, tungkol sa kanyang sarili, this is the spirit of prophecy. Ano sabi? Chapter 4, verses 1 hanggang 4. 8 hanggang 11. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba kayo? Nakaka-relate ho ba? Kapag hindi, Tagalog, simple, pinalilinaw, di pa rin makarelate, baka tayo dagan-dagan talaga ng mundo. Ayan po, ako'y dati ang hilig kumain ng spaghetti, ni Nanchare. Iba na kasi ngayon ang luto ng spaghetti ngayon. Pero nung unang luto ng spaghetti, halos kalahating kaserolang malaki, halos maubos ko yun. Oh, at saka yung bihongke, talaga naman kayo hindi na makalakad eh. Are you with me? Nahindihan niyo ba kayo sabihin? Hanggat, kagabi, kahapon, may pakain si brother, kasi nag-anniversary sila eh. Pero hindi nila alam, may pauna siyang pinakain sa akin, tinula. Kaya naman nalantakan ko, ubos. Hindi na ako nag-alok. Ako na ang bahala. Bakit? Native. Talagang pag yung native na tinula, talagang magkakatabigan. Tapos mayroon pang pinindot. Tapos ano pa yung isa? Puto. Tapos nakalantak pa ng hain. Talagang pabayaw. Sige, kain na kayo. Kahit nga kayo maubusan na. Hindi nyo alam, kaunting uiktad ko lang, luluwa na eh. Ibig sabihin mga batid, mahirap na talagang pakainin ng busog. Kumusta kayo? Paglinggo. Kayo ba'y gutom makinig? Kayo ba'y gutom makinig? O bago kayo pumunta dito, kayo binusog na ng mga napanood sa TV, ng mga chismis-chismis, ng mga kamunduhan. Kaya sumigaw na ako, wa ipik. Nagpaliwanag ang Regis. Ang aking maintenance, hindi gamot, Regis. Nawala ang aking sakit sa Regis. Kung ako sa inyo, mag-Regis na kayo. Sabi ng ina ni Pacquiao, magpapisyal na rin kayo. Magpapisyal na rin kayo. Ang sabi ng paliwanag ng nag-alok sa ng Regis, yan daw ating bituka ay may tuwalya. Magandang gamitin niya pag naligo. May towel. Yan ang nag-aano ng lahat ng ating kinakain. Pero sa karamihan na ng ating kinain, madulas na yung tuwalyang yon. Kaya kahit ikaw uminom daw ng mga vitamins, naus-us lang yung nadudulas. Kaya maganda, purgahin yung tuwalyang yan. Diba? Kayo, maligo kayo ng may face towel, yung madulas na, madbula na, naku, hindi nakakalis yung libag yan, nadadagdagan pa nga. Kaya ginagamit ko yung net. Kita nyo naman. Ano? Ginamit ko yung net. Talagang kaskas. Talagang walang iwang libag. Tuklap naman ang balat. Anong puntos ka mga batid? Kaya daw hindi na maka-absorb ng sustansya yung ating bitukang tuwalya, marami na diyang nakaimba. Kumusta kayo? Pag naikinig ng salita ng Diyos, may nauna na bang nakaimbak? Are you with me? Amen. Kumbaga sabi na naka-reserve na. Reserve na, impossible na. Hindi na ma-penetrate. Naka-reserve na, may kanya na. We cannot be in the Spirit
And we cannot worship God in His Spirit. Why? Kung hindi na tayo nag-a-observe. Mga batid, ang ganda sinalita, oh. Yan nyo, ha? At ang apat na nilalang na buhay, na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi. Ano salitang walang pahinga at araw at gabi? Ano ibig sabihin nun? Walang pahinga araw at gabi. Ano ibig sabihin nun? Anyway, sabi ko nga, anong ibig sabihin nun? parang kakaintindihan yata ang tanong ko, ano? Ano ang ibig sabihin? Yo, dire-diretso. Ano ibig sabihin ng dire-diretso? Walang tigil. Yun yun. Dire-diretso, di walang tigil. Tama nga naman. Pag dire-diretso, walang tigil. Ano iba? Ano ibig sabihin? Walang pahinga. Tama. Ano pa? Walang pahinga, dire-diretso, walang tigil. Ano pa? Walang patig. Hindi napapagod. Are you with me? Siguro, kaya tayo daling mapagod sa paglilingkod. Marami na pa tayong ibang na-observe. Are you with me? At ang apat na nilang nabuhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi. Na nagsasabi, sino ang sinasabihan? Banal, banal, banal. Saan niyo po naaalala yung salitang yan? Banal, banal, banal. Sa Isaiah, sino ang pinagsisigawan ni Isaiah at ang mga seraphim? Yung nakaupo sa luklukan, sino ang sabi na nakaupo sa luklukan pagdating kay Juan? Ipinakilala ni Juan kung sino yung nakaupo sa luklukan. Kung nanood kayo ng debate ni James White at saka ni Ventilasyon, nawala ang hangin ng ventilasyon. Talagang miles away ang pag-itan. Panalong-panalo si James White talaga sa debating niya. At alam niyo ba, wala daw sinabi kung sino yung nakaupo sa luklukan. Sinabi na nga ni John kung sino yon. Si Jesus Christ yun. Ibig sabihin, ang Espiritu ang nagpapakilala kung ganong kadakila si Jesus. Amen. Yung nakita na Isaiah, ipinakilala ni John the Beloved. Ngayon, umaawit dito ang 24 elders, pati yung mga nilalang na kinapal, na may iba't ibang mukha. Na sumasabi, banal, 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 walang pagod, walang tigil. Are you with me? Iba talaga ang presence ng Diyos. Kalakasan talaga. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Kaya mga kapatid, bakit tayo lupaypay? Hindi kasi tayo masaya sa Diyos. Bakit hindi tayo masaya sa Diyos? Alam na yan. May iba tayong kinasasayahan. Huwag na tayo magtago. Halata naman tayo ng Diyos. Hindi naman tayo makakapagtago kahit ako. God knows every private of our life. We cannot hide before Him. Alam talaga ng Diyos ang nagpapasaya sa atin. At alam niya din kung hindi siya. Para tayong sasaya sa Diyos, hindi man tayo nagbabasa ng Bible. Huwag mong hagilapin ang saya sa Diyos na wala sa Bible. Ang nagpapasaya sa atin sa Diyos, Bible! Huwag mong likhain ang kagalakan ng Diyos na hiwalay sa Bible. Hindi ka pwedeng maging masaya sa Diyos na hiwalay sa salita ng Diyos. Kayo, kumusta inyong prayer life? Kumusta inyong soul winning life? Kumusta inyong giving? Yan ay mga instrumento ng Diyos na nagpapasaya sa Kanya. Alam mo, kapag walang Holy Spirit, kapag ikaw hindi talaga napasasaya ng Diyos, kahirap ng trabaho ng pastor. Ako pa magpasaya sa inyo, ang Diyos nga hindi makapagpasaya sa iyo. Hey, are you listening? Huwag kang umupo dyan, lamang makinig ka. Amen? Nagpasirit ka ng pabango, ang dami mong tubig na iniligo sa katawan mo, tutulog ka lang pala dito, di nagsayang ka laang.
Amen! Sana tayo lumabas na may natutunan. Kumbaga sa cellphone lobat, na-charge sana tayo. Pero ang hirap i-charge na hindi naman talaga nakalapat sa Diyos. Tama ba? Tama ba? Okay. Isang araw, one day, I saw, nakakita. Iniwan ko yung aking cellphone, given na pagbalik ko, full charge. Kaso lang, pag ako nga pala inaalis doon, ang electric fan, naka-switch niya, automatic. Pinapatay ko yung switch, Brother Rani, yung extension. May switch yun eh. Ay, sinaksak ko yung cellphone. Pagdating ko tanghali na, magsisimula na ang pagtuturo. Peter, lalong bumaba. Nung isaksak ko yung 15%, naging 4%. Yung pala, hindi nga nakalapat. Hanggat hindi ka ligtas, hindi ka mapapalakas ng Diyos. At kung ikaw na may ligtas, na maraming libag ang buhay, nung ako'y nasa Good Shepherd pa, meron doon fluorescent doon sa may kusina. Sabi ni Pastor Nandez, na labo Pastor Nandez, labo na nga mata ko, parang kulimlim pa ng inyong fluorescent, at minsan pa indap-indap. Kinuha niya, inalis niya. Nung makita niya, maraming yung parang gagamba, yung sapot. Tapos nalagyan, yung agiw. Yung bawat switch, nailaw, pero hindi makatustos yung supply ng power. Kasi may bara. Paano tayo mapapalakas ng Holy Spirit niyan? Kung barado ang ating buhay. Di kaya ang laking trabaho ng pastor dito. Amen? Nakakalungpo talaga yan. Ito na lang susi ko sa iyo. Hindi ako lubusang makakatulong sa iyo kung talagang ikaw ay hindi nagsisikap sa sarili mo. Magbasa ka lagi ng Bible. Manalangin ka. Mabuhay ka sa diwa ng pagsisisi. The evidence ng tunay na pagsisisi ay nabubuhay sa pagsisisi. Huwag kang mabuhay na hindi nagsisisi. Marami kang dapat pagsisihan. Kung paano mahirap sa tao hindi naliligo, mahirap din sa tao hindi nagsisisi. Madumi ang buhay ng hindi nagsisisi. Are you with me? Ang dami pong talata dyan. Kaso lang. Ano sana tayo? Sa bakit tumalabay? Banal ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sinong makapangyarihan sa lahat? Apocalypse 1:8. So ang testimony, the spirit of prophecy, tungkol kay Kristo, siya supreme. Siya ang pinakamataas. Siya yung Diyos. Kaya high view of God. Amen? Alam niyo ba ang high view of God? Si Shadrach, Meshach, at Abednego, mas minahal niya ang Diyos sa pagsunod sa Kanya kaysa sa kanilang sariling buhay. Sabi ni Pablo, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. And that is to testify the gospel of the grace of God. Hindi ko minahal ang aking sarili na sa aking waring mahalaga. Bakit? Pupunta sa Jerusalem, papatayin siya doon, pero hindi siya natakot. Ang mataas na pagpapahalaga sa Diyos ay hindi lang yung malaman mong siya'y mataas, kundi na i-apply natin talagang siya nga ang mahalaga sa lahat. Kaya sabi ng Bible, ang gusto mong sumunod sa akin, tuminggi sa kanyang sarili. Hindi ho biro ang pagiging tagasunod at nagpapahalaga kay Jesus. Amen? Si Abraham, hiningi ang kanyang anak. Hagya nagkaanak, matanda na, papatayin pa. Siya pa ang papatay. Pero sinubok lang ng Diyos kung sino ang mahalaga. Ngayon, mga kapatid, hindi na tayo nakakaranas ng pagsubok. Bakit? Ba't ka pa susubukin? Kita na naman. Tama ba? Ba't ka pa titistingin? Obvious na naman. Ang kailangan sa ating palaguin, hindi mo na testingin. At sabihin ko sa iyo mga kapatid, hindi automatic ang paglago.
Hindi porque matagal ka ng Kristiyano, malago ka na. Depende sa pagtagal. Kung ikay matagal nagbabasa, lalago ka. Pero kahit ikay babago pa, pero ikay babad sa pagbabasa, lalago ka talaga. Kaya merong nauuna na mahuhuli. At merong mahuhuli na una. Bakit? Depende sa paggamit ng kanyang buhay. Kaya mind you, brethren. Yes, mahalagang kayo nagtatrabaho. Mahalagang kayo napasok. Pero mas mahalaga ang Diyos. Huwag mong ubusan ang panahon ng Diyos sa iyong buhay. Dahil kung hindi, aanurin ka ng mundong ito. Kaya ngayon, ang simbahan, saan ka man dumating, mabibilang yung mga nagsisikap. Are you with me? Amen? Hindi ka napapatulan. Ang dami talaga. Doon na lang sa 19:11 to 15. 19:11 to 15. At nakita kong bukas ang langit. Oh, ang iba sa inyo, papikit na sa langit. At narito, isang kabayong maputi. At yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. Alam kong bakit ang Panginoon humahatol sa katwiran? Hindi ba siya nakikinig lang at nakikita ng mata? Why? The spirit of wisdom. Sumasa kanya. Isaiah chapter 11. Napag-aralan natin yan. Okay, verse 12. Verse 12. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. Walang sore eyes ang Panginoon. At sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakaalam kundi siya rin. Verse 13. At siya'y nararamtahan ng damit na winiska ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Kaya ang berbo ay Diyos. Pangalan ni Jesus yan. Kaya si Jesus talaga ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sabi ng iglesia, yan ay salita, yan ay panukala. Pangalan yan. Ito kaga. Nakakaintindi ng pangalan at salita. Sabi sa akin, meron ka namang salitang pangalan. Yung sa Bible, pangalan Tubal. Naiilang ka sa pangalang salita ang pangalan. Meron nga sa Bible na Tubal. Nabasa niyo ba si Tubal? At meron pa diyang si Bune. Wala, akala mo kinakamot mo lang yan. Pangalan niya, basa yung Book of Nehemiah. Nakakatuwa mga pangalan doon. Mga Sambalat. O, di kapatid nga ng Bune yan. Ano? Kaya, Sambalat, Bune. Oh. Tama? Yung ang aking manggugupit sa kalikantong pangalan si Kabalita. Oh, akala yung pangalan, Balita. Oh, ang nakakatawa ba yun? Ay, pangalan na yan, anong gagawin natin? Kung yung verbo, Word of God, ay pangalan eh! Kaya imposibleng makilala talaga nila ang Diyos. Wala namang Holy Spirit. Narito ba yung kapatid ni Tina? Parang itatatwanan niya yung kanyang pinanggalingan eh. Bakit? Member nila ako, wala man lang ako nakitang pagdamay galing sa kanila. Tayo na hindi naman yakano dahil member lang ay Tina, tayo tumulong. Bakit tayo nakapagpakita ng ganyan? The fruit of the Holy Spirit is love. Hindi kayang gawin yan ng mano-mano. Ako nga minsan nagbatigas, pero hindi ko kaya magbatigas talaga. Pagkatama, ang Holy Spirit, ginigiyagi sagad ako. May Holy Spirit. Kaya maging sa pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa gawain, lalo sa mata, sa pagtingin kay Kristo, that is the spirit of prophecy. Amen? Tingnan ba natin, number 2 na tayo. Tinitesting ko eh. Pag ako ay naglakas-lakasan ng loob, 3:00 ang tapos natin. Binibigyan ko kayo ng idea mag-aral ng Bible. Hindi ito isang pasada. Kaya may malaking advantage talaga sa pag-aaral ng Bible, yung palabasa. Lalong ikay tumanda sa kababasa, ang laking advantage mo sa pagbabasa. Bakit? Familiar ka na sa story. Alam mo na, John 8:44. At saka Malakay chapter 3, verse 10. Di ka? Kapag palabas ka, malaking advantage yun.
Ito sasabihin ko sa inyo, isa sa malaking regret ng iyong buhay, pag pinabayaan mo, salita ng Diyos sa iyong buhay. Bakit? Kung biro magaling pa sila Okay, hirap na Kung ako lang sana naging palabas sa kahapon, baka isang araw kung bakit ikay ulyanin pagtanda mo, gusto mong balikan ng kabataan mo, na ikay maging palabasan ng Bible. Mind you, brethren, young people, nagbabasa ba kayo ng Bible? YS? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Married. May bulay yan. Kaya, don't expect to know Christ without the Word of God. Number 2, not only for Christ Himself. Kasi sabi, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So yung patuto kay Kristo, yun ang diwa. Kaya lahat ng pagpapakilala ng Holy Spirit, nakasentro kay Kristo. Sa pangnakaraan, sa pangkasalukuyan, sa panginaharap. Sa kaparaan ng pagtuturo o pagsaway. O pag-aliw sa mga nahihirapan. Alam mo, ang Kristiyanong naglilingkod, pero nahihirapan, magbasa ng Bible yan, naaaliw. Amen? Pero yung Kristiyanong yaman-yaman na, nasa kanya na ang lahat, pagod pa rin. Bakit? Makikita mo, hindi material talaga ang pumupuno ng buhay. Ang pumupuno ay si Kristo'y napupuno ang iyong buhay. Kaya manahang sagana nawa sa inyong puso ang salita ni Kristo. Bagaman patay na si tatay manahan. Pero sabi, manahan nawang sagana. Ganong kasagana ang Bible sa ating buhay? Amen? Young people, sagana ba ang Bible sa inyong buhay? Pati naman married na amen. Young people muna. Okay. Young people, sagana ba ang salita ng Diyos sa inyong buhay? Hindi talagang alam nyo pag Genesis. Alam nyo ba Genesis hanggang Revelation? Alam nyo ba ang laman ng Genesis? Ang laman ng Exodus, ng Numbers, ng Levitico, ng Deuteronomy? Revelation, anong aklat ng Revelation? Ang 13 epistles, magandang tayo ay maraming alam dyan. Pag alaman mo ang tama at sagana, alaman mo na rin ang mali at sagana. Kaya pag kinangulto, hindi ka nanguhusga. Bakit? Alaman mo ang tama. Not only the Spirit, the Holy Spirit testify Christ's supremacy. But the Holy Spirit also testifies Christ's saints. Lahat nakaugnay kay Kristo. Ang Holy Spirit, the testimony of Christ is the spirit of prophecy. Therefore, lahat na nagpapatotoo, lahat ng pagpapakilala kay Kristo, yun ang diwa ng Espiritu. Bakit? Wala namang i-reveal, wala namang marireveal tungkol kay Kristo, kundi dahil ng Holy Spirit. Naintindihan niyo ba yan? Kaya yun ang Spirit of prophecy. Hindi mahayag si Kristo kung walang Holy Spirit. Ngayon, ano yung pinahayag? Si Kristo ay supreme. And then, pinakilala din yung tunay na mga santo ni Kristo. Are you with me? Kaya mga kapatid, sa magitan din ng Holy Spirit, nakikilala natin kung sino talaga yung sa Diyos at hindi. Kung yung babasahin ko Revelation diyan, nako, kayo nagsasabing lahat na may sa Diyos, basahin mo Revelation, magpakatotoo ka lang. Bakit may pahihirapan ng 7 taong kapigatian kung lahat ay sa Diyos? Tama ba? Bakit merong 144 witnesses kung lahat naman pala kay Kristo? Bakit 144 lang? Dapat lahat witnesses. At bakit merong pahirapan araw at gabi magpakailan-kailanman kung lahat ay sa Diyos? Kaya nga masalamat may Holy Spirit nagpapatuto kay Kristo sa kanyang sarili mismo at sa kanyang mga tao. Kaya ang tamang pagkakilala kung sino yung tao ng Diyos, ang Holy Spirit pa rin through the Bible. Ayun mga kapatid, Revelation pa lang, naku, hindi ka na maliligaw kung sino talaga ang sa Diyos. Kaya ligaw ka, hindi ka nagbabasa. Pastor, dala din na yung Bible, siguro sa Panginoon din yun. Naawit din ng ng I am reading. Ano kapatid, pwede lang gayahin ang ating awit.
Pwedeng suot, gayahin din. Pwedeng nagdadala din sila ng Bible. Pwedeng ang kalang simbahan sa Diyos din. Pero hindi nila kayang gayahin ay yung ating katiyakan ng kaligtasan. Amen? 1, 5, and 6. 1, 5, and 6. Kala mo kung papatulan kong talatang lahat yan. At mula kay Hesus Kristo na siyang saksing tapat, yan ang tunay na saksi. Napanganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa ating mga kasalanan. Alam mo, ang tunay na kay Kristo, kalag na sa kasalanan. Marami hanggang ngayon, alipin pa ng kasalanan. Alipin ng alak. Alipin ng immorality. Alipin ng katamaran. Alipin ng sigarilyo. Alipin ng sugal. Alipin ng computer. Games. Pero pag ikaw na kay Kristo, ina-identify ng Holy Spirit kung sino na kay Kristo. Yung gising pag nakikinig. Wala ka pang alam para ko yung tulugan. Amen? Amen? Alam niyo na ba ang lahat? Alam niyo na ba ang lahat? Kung itinabasadahan mo na, at least, yun pala yun. Amen. At muli, kay Hesus Kristo na siyang pagsagtapat. Ano sabi? At sa nagkalag sa atin, sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng binyag. Alam mo, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ipinapakilala ng Holy Spirit kung sino si Jesus. At pinapakilala din ng Holy Spirit kung sino yung na kay Jesus. Are you in Christ? Are you in Christ? Tingnan natin. Asa nagkalag sa atin, sa ating mga kasalanan, sa pamagitan ng kanyang dugo. Kalag, ano yung salitang akalag? Bakit? Lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Nakalag lang tayo at naalis sa pagkaalipin yan. Dahil ang dugo ni Jesus. At bakit natin nalaman yan? The spirit of prophecy. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Alam mo, kaya ko nahihirapan diyan. Ang akala kong ituturo ko sa inyo, lahat ay prophecy. Siguro yun din ang expectation ninyo. Siguro, pastor, magpipray sa rapture. Darating tayo dyan. Pandalwa pa lang naman ako eh. Masasapawan din yan. Pero lahat ng may kaugnayan kay Kristo, testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Bakit tama ang ating paniniwala? Dahil ang banal na Espiritu. Anong tamang paniniwala? Pagdating kay Jesus, siya'y supreme. At sino yung saints? Yung kinalag sa kasalanan. Amen? Para pag ikaw ibinalanggo, noon ang bilangguan, hindi lang ikinasa pantatlong silid, ikaw ay may kadena at merong yung bulang bakal. Ayun, may anong tawag nga doon? Yung bulang bakal. Tanikala. Yan, tanikala. Kaya meron din CIS. Tanikalang. Lagut. Nakakapanig pa kayo noon dati? Yung mga patotoo, dating mangkukulam, ngayon ang kukulam na lang. Kinulam na. Dating mga tanikalang lagot, nakaalis sa alipin, pagiging alipin ng kasalanan. Amen? Nagpapasalamat ba kayo doon? Kayo ba'y natuwa doon? Kayo nakalag na? Ay, sa tako ko sa sugal. Ako'y masaya sa kasalanan pag-usapan, pero salamat, ako'y nabibitalukan na ngayon sa kasalanan. I cannot enjoy the way I enjoy before ang kasalanan. Mabigat na. Kalag na ako dyan. Kayo ba'y kalag na? Kung kayo palaya ng anak, kayo ngay tunay na magiging malaya. Dati tayo alipin ng kasalanan, ngayon alipin ng katwiran.
kung paano tayo kinakaladkad ng kasalanan noon, dapat kinakaladkad ka ngayon ng katwiran. Ang daming talata na kayo mapipili ko pa dyan. Tunay na saints. Basahin natin ang 4 verse 4. Are you with me? Are you with me? Pag nakikita ko sa inyo, napapatabingi ako eh. Parang gusto ko nang tapusin. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. Basahin niyo po ang aklat ni Pentecost. In-expose niya yung 24 elders. Yan po talaga yung napalabas niyang church yan. Are you with me? Matapos pong madiscuss yung 7 churches from Ephesians to Laodicean at nung bubuksan na yung seals, wala na ho nakitang 24 elders. Lagi ang 24 elders na sa itaas. Ibig sabihin, sa tribulation period, wala talaga ang church. Amen? So ngayon, ano ang ginagawa ng church? Ano ang ginagawa ng saints? Ano ang tunay na nakay Kristo? Tingnan niyo po ang gawain ng tunay na manakay Kristo. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nakaupo ang 24 na matatanda na nararamtan ng puting damit. Ay, maputing damit yan? Yung katwiran ni Kristo. At sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. Kaya dapat ang Kristiyano talaga ay putungan ni Kristo. Dapat talaga tayo naglilingkod, mga kapatid. Dapat pagharap natin kay Kristo, meron tayong suot-suot na crown. Expected, naka-prophecy na ng 24 elders ay may crown. Kayo ba'y nasa church? Kayo ba'y nasa church? Ibig sabihin, ang church, bago ma-rapture, naglilingkod talaga. Ibig sabihin, ang church, bago kunin ni Kristo, nagpapagamit talaga. Bakit may crown? Don't expect crown. Kung di ka naglilingkod sa Kanya. Ang nakakatakot yan, baka kaya wala kang crown, hindi ka kasama sa 24 elders. Kaya nakakatakot yung hindi naglilingkod. Baka kaya ka hindi naglilingkod. Hindi ka talaga sa church. So we need to identify the testimony of Jesus Christ, which is the spirit of prophecy, pertain to Christ Himself and pertains to His saints. Nakita na po ni John the Beloved. I was in the spirit. Nakita ko sa luklukan. Ang 24 elders na may putong. Tatanungin ko kayo, may kaluluwa na ba kayong naakay kay Kristo? Isa sa putong kaluluwa. Amen. May putong ba dyan? Putong na ginto. Verse 5. Verse 5, bumihira, no? Bagal ko. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog at may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab. Kaya kayong mga matatakotin sa kulog, magsanay na kayo. Yeah? Bakit? Sa langit, maraming kulog. Amen. Mga tinig at mga kulog. At may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. No, issue pa yan sa iba. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog. Tayo mo na, ano bang binabasa ko? Ano ho ba yan? Four. 5, 8, and 9 naman. 5, 8, 9. Tapos na pala ako dun eh. Kaya pala hindi ko nakikita nga ang ibig sabihin. 5, 8, and 9. Ano sabi dyan? At magkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na may buhay, at ang 24 na matatanda ay nagpapatira pa sa harapan ng Diyos, ng bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan. Na siyang mga panalangin ng mga banal. Yung palang 24 elders may naipong kamangyan ng mga panalangin. Kaya dapat ang tunay na member ng church nananalangin. Prayerful! Kumusta kayo? Kumusta ang inyong prayer life? Kumusta po ang inyong prayer life? Kayo ba'y nananalangin talaga sa Panginoon? Ang church
na nire-represent ang 24 elders, hindi lang may crown. Therefore, ang church bago ma-rapture, dapat naglilingkod. At ang church bago ma-rapture, dapat nagpi-pray. Kaya umating ka ng prayer meeting. Ang church nagpi-prayer meeting. Amen. Amen. Walang makikitang prayer doon ang 24 elders kung walang ginawang pananalangin nung nasa lupa pa lang. Ang ibig sabihin, ang church nagpipray. Do you pray? Do you pray? Huwag kang umasang pinagpipray ka lang lagi ng pastor mo. Mag-pray ka rin sa sarili mo. Ang bata, tamang subuan, pagbata. Pero ikibalahibuhin na. Balbasin na. Ubanin na. Asa ka pa sa subo. Aba, ay magsubo na rin ang iyo. Do you pray? Walang backslider na prayerful. Do you believe that? Walang backslider na prayerful. Walang backslider na Bible reader. Kaya nga ipakiusap na lang sa inyo, magbasa ka ng Bible at manalangin ka. Pastor, nga ang napapanalangin ko. Ang dami. Panalangin mo, pastor mo. Ano pagpipray mo? Pumogi. Gumaling ang sakit ng likod. Inaanyayahan ako sa Vietnam. Namumroblema na ako eh. Naka-schedule na kung kailan. Namumroblema na ako. Bakit? Masakit ang likod ko. Kaya malimit ako sa kwarto. Bakit? Doon ako nag-aaral. Hanggang kalahating araw lang ay tatagal ko sa office. Nasakit talaga ang likod ko. Ngayon, sasakay ako ng aeroplano. Hindi naman ako lalakad. Gagamit ako ng wheelchair. Hindi pwedeng isakay ang power chair. Iniisip-isip ko pa lang, anong pagod ito nga yung pupuntahan ito? Pagpray niyo ang pastor niyo. Ang dami pagpipray. Pagpray mo sarili mo. Amen? Hindi puro mundo lang abala ka. Amen? Ito ha, abala ka sa mundo, yumaman ka sa mundo. Kung hindi ka malago kay Kristo, hindi ka rin pakikinabangan ni Kristo. Amen. Sila'y nag-aawitan ng isa. Okay, tuloy po natin. Verse 10. Verse 10. Pambihiring yan, tapos na agad. Ang basong oras ko eh. Sila'y sumigaw ng tinig. Sila'y iyong ginawang kaharian at mga sardote sa amin Diyos. Sila'y mga gahari sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, hindi tayo naiilaliman. Tayo ang umiibabaw. Kaya wag kang kami baptist, naghihirap. Bishop, si Pablo ba mayaman? Si Kristo ngay walang siluingan ng kanyang ulo. Pero si Kristo hindi, aba. Ang kawawa, mahirap na, tamad pa. Pero hindi ka rin naman nakakaangat kung mayaman ka, na backslider ka. Ang common ground ng tunay na yaman, si Jesus. Then number three, the Holy Spirit testifies not only supremacy of Christ, saints of Christ, but second coming of Christ. Basahin niyo ang Bible. Actually, ang Revelation ay book ng mangyayari sa hinaharap. Mga kapatid, hindi laging Lunes. Hindi laging Pasko. Magugulantang na lang tayo isang araw. Andito na ang Panginoon. In a moment, Christ may come. Sabi po na 1 verse 1, kayo na lang po magbasa ng lahat niyan. Ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanya mga alipin. Sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. Praise the Lord! Praise the Lord! Woo! Okay, masayang siya ibabalik. Una, mahal ko siya. Mahal ko ang Panginoon. Bakit? Iniligtas niya ako eh. Talagang yayakapin ko ang aking tagapagligtas. At saka kaya mahal ko ang Panginoon, pinatatawad niya ako eh. Binigyan niya ako ng bagong buhay. Binigyan niya ako ng pag-asa. Binigyan niya ako ng tamang karunungan. Sabi nga sa ni Pastor Gani,
Hindi ako, pastor, maniniwala sa sinasabi mo na ikaw ay hindi tapos ng grade 1. Sabi ko, anong gagawin ko kung di ka maniwala? Kaya ang tawag niya sa akin ngayon ay attorney. Sabi sa akin, pastor, attorney. Walang problema, client. Ikaw nga ang kliyente. Anong kaso mo? Talaga ayaw maniwala. Kaya mahal ko ang Panginoon. Mahal na mahal ko ang Panginoon. Mas mahal ko siya kaysa aking asawa. Mas mahal ko siya kaysa aking asawa. Dahil may Panginoong Jesus na wala pa ang aking asawa. At saka, kaya ako may asawa dahil ng Panginoong Jesus. Binigyan pa niya ako ng anak. Napakasama kong nilalang kung hindi ko siya mamahalin. Ikaw, gaano mo siya kamahal? Gaano mo siya kamahal? Gaano ka siya kahalaga sa iyo? Kaya mo bang ipagpatayan si Kristo? Kaya mo siyang tindigan sa iyong buhay? We must have passion for Him. We must deeply love the Lord Jesus Christ. Not in knowledge, but the way we stand and serving Him. Do you love the Lord Jesus Christ? Okay, excited nang bumalik ang Panginoon. Pandalawang dahilan. Una, mahal ko siya. Pandalawa, pagod na ako sa kasalanan. Pagod na ako sa kasalanan. Kaya ba napapagod din sa kasalanan? Di ka? Ang tunay na ligtas, nakakaramdam ng pagod sa kasalanan. Kasi, the Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Bakit kayong gusto ko, di ko magawa? At yung ayaw kong gawin, lagi kong nagagawa. Lord, maawa ka sa akin. Gusto ko nang magtagumpay. Ang pagbabalik ng Panginoong Sus, ang tunay na kalayaan sa presensya ng kasalanan. Wala nang luha, wala nang lumbay, wala nang pakikipagbaka. Oh, how I wish na dumating na ang Panginoon. At pantatlo, kaya gusto kong balik ng Panginoon. Alam kong ako'y naglilingkod sa Panginoon. Kaya iba takot pa. Nawiwili pa sa backsliding. Do you love the Lord? Mga kapatid, ang may matinong utak, nagmamahal sa Panginoon. Bakit? Balikan mong lahat, wala ka kung wala siya. Then last, the Spirit testify Christ's severe judgment. Mga kapatid, isang araw, magugulantang tayo sa mundo. Ibubuhos na ng Diyos ang kanyang galit. Matindi. Basahin yung Revelation. From chapter 6 to chapter 18 ng Revelation. Kasi pagdating ng chapter 19, bumaba na ang Kristo at ikakasal na ang church. Pagdating ng 20 hanggang 22, i-describe ng langit. Pero chapter 1 to 3 hanggang 4, ipinakikita yung dispensation ng church. Kaya pagdating ng chapter 6 hanggang 18, ipinakita na ang nature ng inihaharap ng mundong ito. Grabe, matinding puot ng Diyos. Huwag kang maaliw sa mundong ito. Pinagpaguran mo, susunugin din lang naman yan ng Diyos. Mga kapatid, ang magandang pinagpaguran, yung napakinabangan ng Diyos. I have no enough time to read them all. Those verses. Isa na lang. Revelation 6:16 to 17. Revelation 6:16 to 17. Ano sabi ng Bible? Nandiyan po ba kaya? Sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha ng nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Ano pa, hahanapin pa ng tao mamatay doon, pero hindi mamatay. Bakit? Ipatitikim talaga ng Diyos ang kanyang galit. Verse 17. Are you with me? Tatapusin ko na po. Sapagkat dumating ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makakatayo? Mangyayari yan.
Huwag kayong madaya at maguyo ng ganda ng mundo at saya ng mundo na para bagang hindi na yan totoo. Totoo yan! Then Revelation chapter 20 verse 10. Then 15 to dito na lang ako magtatapos. Sayang din naman eh. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy at asupre. Is that true? Yan ba'y tunay? Naniniwala ba kayo dyan? Na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman. Totoo yan. Salamat hindi ka pa dyan. Kaya maglingkod ka. Hindi ka nga papunta dyan, hindi magpasalamat ka sa Panginoon. 11 to 15. Last. 11 to 15. 15 to 20 pala. I'm sorry. 15 to 20. Andiyan pa ho ba kayo? At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. At ang nakaluklok doon, nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas. Alam mo mga kapatid, tinatakas-takasan mo ang Diyos. Isang araw, ikaw lang talaga at ang Diyos ang maghaharap. Aalisin niya ang langit at ang lupa. Ikaw lang at si Jesus. Makikita mo, hihiyain ka talaga ng Diyos. Akala mo makakatulong sa iyong buhay yan pagharap mo sa Diyos. Ultimong sa trono niya, aalisin yan. Para wala kang pagtaguan. Are you with me? At ang nakaluklok doon, nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang masumpungang kalalagyan nila. Verse 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit. Nasa Bible talaga yan. Malalaki at maliliit. At nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat at nangabuksan ng ibang aklat. Sabi, bakit may aklat? Ang Diyos may nakakalimot? No, hindi. Ikaw ang nakakalimot, kaya sinulat. Kasi pwede naman, ginawa ko ba yan? Ginawa ko to? Ginawa ko yan. Kaya nga sinulat para ipaalala sa iyo. Ginawa mo talaga yan. Kaya ang Diyos ay hindi mangmang na ikihatulan. Ginawa mo talaga yan. At nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na susulat. Kaya wag mong sabihin, pagpatay ka na tapos ang lahat. Yung mga patay hahatulan. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na susulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Verse 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay. Bakit maraming namatay sa dagat? Nalunok ng dulong. Ibinigay ng dagat ang mga patay na sa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades. Kaya ang Hades, hindi yan yung permanent hell. Temporary lang yan. Ultimo yung mga nasa hell, ilalagay pa sa lake of fire. Hirap na yung mayaman sa Hades, mas matindi pang hirap yung lake of fire. At iminigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na sa kanila. Sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanila kanyang mga gawa. Verse 14. At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa mga katuwid ang dagat-dagatang apoy. Verse 15. Pakibasa ng lahat. Alam nyo, the Holy Spirit testifies, Christ's severe judgment. Matindi yung tribulation period, pero wala nang titindi sa impyerno. If I were you, believe the Lord Jesus Christ. Repent of your sin. Huwag mong ditmahin yan. Amen? Ang hindi mo paniniwala dyan, hindi nakapag-aalis ang katotohanan yan. Totoo pa rin yan. Ngayon, kung hindi ka papunta dyan, bay pumalakpak ka. Sumaya ka. Maging masigla ka sa paglilingkod. Bakit? Yung iba nga hindi tiyak na palangit. Ay masigla, be. Ikaw naman sabi mo, ikay palangit. Be, di ka naglilingkod. Wala nang suutan sa iyo. Are you with me? Talagang pag pinatulan ko ang talata, ubos ang aking panahon. Siyempre, papaliwanag din natin yung talata. Pero mahalaga nakita natin. The testimony of Christ, the spirit of prophecy.
about Himself, about His saints, about His second coming, and about His severe judgment. Isang araw, darating na ang Panginoon. Are you excited? Are you excited? Kuya Boy, excited ka ba? Wala ka pang napapagbintahan? Wala ka pang nadidil? Gusto mo na ba mag-rapture? Brother Eric, gusto mo ba mag-rapture? Hindi ka pala sinasagot. Bakit? Di ka pa rin yata nadika. Amen? Dito ako magtatapos. Si Bal pala, yung preacher natin ng prayer and fasting, yung pala namatay na. Nagbangon mag-uli. Nagkasakit daw siya, na matindi sakit. At kita doon niya ang kanyang kaluluwa ay umaaho na. Ay nagkataong walang dalang manok, kaya pinabalik. Ano? Ay walang dalang manok, ay di pinabalik. Hindi. Pero sabi niya, masarap pala pagka-Kristyano nga. Pag mamamatay, ramdam ko yung nakalaya sa lahat ng hirap. Kwentuhin mo siya. Hindi niya nabanggit yun eh. Pero babanggit niya, Pastor, tayo ayaw na ayaw umalis dito sa lupa. Pero pag talaga pala tayo mamamatay na at kita may pupuntahan mo, sasabihin mo, ang tagal naman. Kaya sa Lorna, huwag ka naman pagamot. Gagastos lang tayo ng malaki. Yung pala na may mas masaya doon. Oh, hindi natin alam. Pero yun ang totoo. Mas masaya sa piling ng Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, pakiusap lang. Maglingkod tayo sa Diyos. Hindi ka magmamatured na hindi ka naglilingkod sa Diyos. Tayo pa yumuko at pumikit, tayo pa yung manalangin.